Nag-train ako noong 1972, August 29. Nag-umpisa ako sa pagpasok ng sundalo at natapos nung February yata. And then, pagkatapos ng 6-month training namin, napunta kami nag-train ako sa Tanhay, Negros Oriental. And then, we were consolidated at 3rd Brigade Separate Philippine Army at Camp Lapu-Lapu, Cebu City. And doon kami na-organize noong March 1, 1973. Na-compose itong 6IB, na-organize itong 6IB. 6IB. Yung, yes sir. Tapos nung March 20, nung na-organize kami noong March 1, nag-retrain kami ng yung SROC na tinatawag noon, Scout Ranger Orientation Course. And then hinanda tapos, dahil na nagkakaroon ng gulo dito sa Mindanao, ipinapadala kami dito noong March 24, 1973. Anong gulo yung narinig mo naman? Yung dito sir, yung secessionist doon sir. Ano yung MN? MN sir, MN. Yung Bangsamoro Army yung tawag noon sir, yung mabasa namin doon sa mga kampo nila. Pero MN na yun noon sir, under ni Miss Suarez. Pagkatapos nung na-assign kami dito sa Awang, ang area namin is from Awang to Crino Bridge, yun ang 6IB. At saka yung headquarters namin noon is at PC Hill, Cotabato City. And then after ng assignment namin dito, nagkagulo ng Mati, Davao Oriental. Nabutan niyo yung yung minomortar yung PC Hill, yung yes sir. Inoperate yung Qatar, Yes sir, yung Qatar, tapos yung sa Ranger. Yes sir, yes sir. Yes, sir. Pwede mo may kwento tungkol kung meron kayo sir, nung minortar yung Anong background ng bakit minortar? Siguro sir dahil yung sir, minortar yung PC sir dahil yun ang SIMCOM, yun ang Central Mindanao headquarters nung araw sir. At saka yung nagmumortar namin sir is from Kakar. It's malapit. Sa Kakar yung nagmumortar? Yes sir. Pero yung sir, yung forward observer nila sir doon sa mga matataas na building, katulad ng anong hotel noon, Don's Hotel, gano'n. Yung mga hotel noon sir na matataas yun, doon yung IPO nila sir. Ano namang action nyo doon? Ba't sa mga IPO na yun? Hindi naman mapasok-pasok kaagad sir dahil kahit mahanapan ka pa ng mga search warrant, gano'n. Alam mo naman nung marunding sa iyo sir pagpasok mo. Nahirapan din kami. Kaya makalayas na sir bago matatapang din yung sa amin, mga abogado rin minsan na maikwintro mo. Yung sir, nung pumasok yung Ranger natin sir, hindi ko na malala kung anong yun, sino yung dahil may 6IB rin noon sir na nag-Ranger galing dito, yung composite dyan. Yung napasok nila yung Kakar, yun, maraming napatay doon sir. Tapos nag-reinforce naman kami doon. Pag-reinforce nyo, nalala pa yun? Yes sir. Dahil ito munang nakipagbagbakan muna kami dito sir, dito sa Tanwil. Doon kami sir na butas yung isang IPC namin, yung Black Hawk 1 yata yun. Tapos yung natamaan namin sir si Colonel Marchan, Benjamin Marchan sir, yung first platoon leader namin sa Charlie Company sir. At saka 6 kaagad yung patay namin sir. Nagsimula hanggang dumating kami dito sir sa Tabiran. Saang area yun? Dito sir, dyan sa Tanwil. Going from Awang sir, going here. Tapos pagdating namin dito sir, nagbakbakan naman yung Kakar sir, yung mga Ranger, kaya pumasok naman kami doon, nag-reinforce kami doon. Saan kayo dumaan ng reinforcement? Doon sa NDO sir. NDO ko dumaan? Yes sir, NDO. Pagdating nyo doon, ano na yung naabutan? Pinapasok kami doon sir, pagkatapos wala pa, hindi pa kami binakbakan ng mga siguro mga 6:30, 7. Nung nakatawid na kami lahat sir ng Bayawang, yung bangka sir, doon na kami nabinakbakan sir. May 50, tatlo yata yung 50 caliber nila. Pinapasok muna kami? Oo sir, pinapasok muna kami. Nung nag-withdraw kami, napabakbak na yung Ranger noon? Oo sir, reinforcement kami sir noon. Tapos nung pagkakuan sir, hanggang maghapon, hindi na kami medyo makamove siguro kami mga
1 hour, siguro mga isang lupa. Saan kayo nakakatago mo? Niyugan sir, maraming niyog doon. Hindi, sir. Tapos nung maghapon sir, nag-withdraw na rin kami. Going to kuan naman. Doon kami nag-withdraw sa Indigo. Hindi naman kami makalabas-labas kung saan. Hindi yun lang talaga. Indigo lang talaga sir. Kuan. Ano result ng operation mo? May dalawa kami nung missing sir. Maalala ko yun. Hindi ko na ma-recall kung sino yung pangalan. Apura yata yun. Mga Taga-Luzon yun. Na missing sir. Sir. Lumubog sa kumuha. Hindi, natawa na talaga sir. Kinuha lang ng baril yung mga kasama ko, yung Bravo Company. Yung baril lang, hindi na talaga makaya. Dahil yung mga baril namin noon sir, Garan. Kami lang mga squad leader ang Armalite. Dadalawa pa yung magazine. Long magazine. Dalawang magasin. Yes sir. Pero maraming bala. Maraming bala sir. Yung pag ganon yung may ruder. Yan. May reloader. Yung bala sir, walang problema. Yung magazine lang. Para yung mga membro sa squad sir is Garan, minsan may bar, isa. So, yun yung isa sa problema niyo. Yes sir. Walang problema sa bala noon sir. Kaya lang, yung kalaban namin sir, yung baril nila, PAL, G1, ganon, AK-47, kami wala. So, yung Garan. sa tingin mo, ano kayo? Dehado kayo? Yes sir. Pero dahil sa naano ko sir, yung training namin noon, yung pagmamayabang sir, iba. At saka yung 1 week yata kami nag-training noon sir, tunuturuan na kami talaga pagpapaputok. Kaya hindi kami masyadong maproblema kung okay lang yung baril namin yung mga Garan. Dahil mabilis mag-load, you know. Okay lang. Kaya lang, medyo diado ka talaga rin. Yung kanila, automatic. Kami, wala. Single lang. So, mas pipiliin mo bang mag-Garan noon kaysa mag-16? Ewan ko lang sir, hindi ko lang ano. So, pagkatapos, sa tingin mo, ano yung operation ng Kartalo kayo? O, ano? Hindi naman ganun sir, pero kaya lang yung sa tawag natin black propaganda, kung mabasa mo yung news nila, yung talaga naka-print, ayan, yung nakalagay doon, Kakar, the graveyard of Marcos Army. Dahil yung uniforme namin sir, inaalis namin, tirapo na lang sa sa suba dahil mahirap naman karamihan hindi marunong maglangoy, tapo na lang tapos siya yung mga baril na iwan doon sa. Sinabi na ng graveyard of Marcos Army? Dahil marami mang na-recover na yung mga uniforme sir, tapos bagyo, ganyan, nakuha, so ilista nila yan, nakalagay, number 1, bagyo, trainees class, gano'n, private, gano'n, ayan, nakuha yung uniforme, yung isip ng kalaban sir, patay na yung may-ari ng uniforme. Pero yung sinasabing Marcos Army talagang gano'n, nakalagay doon talaga. Kakar, the graveyard of Marcos Army. Hindi ko makalimutan yung mga ganyan, leaflet sila sir. Meron ka natago na ganyan? Wala sir, hindi ko na wala na buti sana yung mga ganyan. Pero pagkatapos nun, ano pong mga significant events na yun lang sir, pabalik-balik lang kami doon. Saka pagkahapon nakuha niya yung Kakar talaga? matagal. Na-relieve lang ako dito sir, doon ako sa sa Marawi na noon, 1976. Nag-retrain kami noong 1975. Hindi pa rin nakuha ito. Matagal na sir. Hanggang nagkakaroon na yata ng karsada, gano'n. Maraming na-involve na. Pati yung engineering natin. Kaya nung nag-retrain kami sa 1975, January up to September 76. Tapos balik naman kami ng Lanao sa Marawi. Ano yung significant events naman doon? Ayun, doon kami sa Lanao sir, nung first time namin doon, pagdak namin doon sa Iligan, akyat kami ng Lumbatan. Then pagdating ng Lumbatan, nag-clearing operation kagad sir. Napa-encounter kami Charlie Company doon sa Lumbak, Butig. Yun ang napatayan kami ng isa, si late Pipsi Katian. Yung kabats, natamaan pala, hindi, pagkalawang bisis doon na siya napatay. Napa-encounter kami doon, tapos medyo isang kumpanya, medyo hindi na kami hindi na kami makalabas-labas doon sa area, di pinaikutan kami nila hanggang dumating yung reinforcement namin, yung Alpha at saka Bravo. At saka yung Delta Company namin noon, yung parang elite soldier namin noon, yun ang sa amin. Doon sa hanggang from 1976 sir up to 1986 doon kami sa Marawi.
1986. Sir. Almost 10 years kami doon. Cut mo na tayo dyan. Nung nagtitrainee kayo, ano yung naririnig yung problema sa Mindanao? Hindi man kami brown out kami noon, black out kami noon, sir. Hindi kami pinapaano dahil alam mo nung tempo namin, sir, hinuhuli yung sundalo, yung magsusundalo. Hindi katulad ngayon na yung sundalo ay yung tao ang mahabol ng army. Ayun ang kuan. Ako, sir, volunteer ako, totoo yan. Dahil 21 noon ang kukunin hanggang 25 yata o 28 ganun. Ay, hindi man kami pinano, sir, pati yung tinatawag natin ng news blackout, hindi masyadong inano. Pero nung dumating kayo rito, ano yung naririnig mong problema? Ba't may giyera dito? Ba't ganun yung giyera dito? Ganun rin yun, sir, yung minsan marinig, yung ancestral domain rin yun, sir, ganun. Pero yung karamihan noon, yung kay toothpick, ganun. Toothpick? Yung kubander dito noon, sir, na ano. Ano yung narinig mo kay toothpick? Yung sir, yung mga, yung parang pang-abuso ng Muslim. Hindi mo maintindihan yung ano nila, sir, kay kanya-kanyang kanya-kanyang ano sila, intrigo. So ano yung, bakit pinadala yung army nun dito? Ayun na, sir, yung nagugulo man yung mga MA noon, sir. Yung mga ganun, may mga sinasabi pa noon, mga black shirt, gano'n. Ano ba yung kalaban ni toothpick nun? Yung Muslim, sir. Yung mga yung tinatawag na black shirt yata yun, no? Tawag doon. May nakakausap din kayong Muslim nun? Sir? May nakakausap kayong Muslim nun? Oo, sir. Nasasabi na yung mga problema nila nun? Hindi man sir. Hindi man sila magsabi ng gano'n. Yung lang, minsan marinig namin pag naglakad kami dito sa mga Muslim areas, sabihin ng mga nanay ng mga bata na pag umiiyak, sabi na huwag kayong umiiyak, gano'n, huwag kayong gumarok doon sa sundalo dahil yung narinig namin noon, sir, na yung indoktrinasyon ng mga kuwan dito, magulang sa mga bata na i-change daw sila ng Christian. Maraming ba doon? Takot. At saka yung takot sila na. Sir. Parang ba yung in-indoctrinate nila yung bata na gano'n ang pinapadala yung sundalo dito dahil papatayin sila, i-Christianize sila, saka agawin yung lupa. Gano'n ang narinig namin. Pero nung araw din, sir, wala rin kaming isip, yung iniisip namin, basta ka nakasuot ka lang ng uniforme, okay na. Wala pang CMO. Ay, wala, sir. Wala pang triad. Hindi ba ganyan? Yung, gira lang. Ano ang namin. Cut mo. Paglipat nyo rito, organize kayo tapos paglipat na rito. Abubakar tayo Yes, sir. Okay na? Yes, 5, 4, 3, 2, 1, rolling. Anong May 2009, 2000, pinapadala yung 6IB dito sa Abubakar. Yung first choke namin under our battalion commander Kirel Tumaro, inilipad sinakay ng C-130 from Iloilo to Cagayan. And then yung left behind doon kami nagsakay kami ng Iliste from Iloilo to Iligan City. And then from Iligan, sinatol kami papuntang Kapatagan, Lanao del Sur. Then doon kami TCP doon sa Kapatagan. And then doon kami sa Kapatagan, yun may hinaras yung Charlie Company namin. Nagtabaan sina. Saan yung Charlie niya? Sir? Saan yung Charlie niya? Di same kayo? Isang lugar rin, sir, sa Kapatagan. Sir. Medyo lang sila ng konti. Ganito, at saka yung crossing. Magkalapit lang, sir. Hindi man pwede masyado magkalayo. May 3 natama ng RPG niyon, sir. Si Master Sergeant Permijo, naalala mo ba yung mga Panagiton, sir. Mga official yun? Si Kirel Tumaro yung namin, sir. CEO. Yung sa mga kumpanya niyo? CEO sa Charlie Company nato sa una? Si Abubakar? Gulim, then sa Alpha si Charlie?
Hube. Alpha. Sa Alpha to si Oh, Bravo. Lieutenant Ampong Bravo Company. Reyes eh. Hindi, stress si... Amboy. Adi. Dah. Ay balis ka eh. Bandi ay balis ka eh. Lieutenant Amboy ang sa Charlie. Tama. Lieutenant Amboy, Charlie, Oh. Alpha, Sa Alpha si Lieutenant Lampong Mas Bravo. si Ampong sa Bravo. Lampong Mas Bravo. Sa Alpha man. Sige. Mamaya na. Oh, tapos, Dili. hinaras yung Charlie niya. Yan na yung Charlie Company namin, sir. So, ang natamaan si Master Permijo, si Bulyok. Sergeant Panagiton, at saka sino yung isa? Yung may kwadere, may tama sa Charlie. Si Kalipay. Kalipay, PFC Kalipay, sir. Kung anong oras yung hinaras? Madaling araw, sir. No, sir. Yung ginagamit ng mga kalaban, sir, is yung RPG, sir. Pero yung local RPG, hindi kay original. Ba't nasabi mo local? Ayun ang, sir, yung parang mahalata yun, sir, sa usok, sir, ba? Iba yung usok nila. At saka yung usok ng original, sir. Wala namang original dito, sir. Sabi yung, wala namang original na, RPG. Yun, sir, pagkatapos, doon kami naka-standby, establish kami ng main CP doon, at saka, yun operate na ng operate, sir. Ang Kapatagan yung ano nyo? sir. Kapatagan, Lanao del Sur, sir. Kapatagan yung TCP nyo, yung kampanya nyo. Yun, sir, magkalapit lang. Magkalapit lang kami doon. Isang kuwan rin, sir, isang area lang. Lang. Minsan, saying distance lang, sir, mahirap na mag-watak-watak, sir. Yun na, sir, pagkadating doon, hanggang na umabot kami ng Bayanga. Doon naman kami nag-CP na naman doon. Hanggang na-clear yung Narciso Highway, sir. Pagka-clear ng Narciso Highway, sir, pumasok naman kami ng Main Abubakar. Sabay-sabay ng ibang unit, yung Marin. Kwento mo yung pagpasok mo, saan kayo dumaan, ano yung adjacent units mo no? Yung kalsada going to Abubakar, sir, dito kami sa left side. Going to Abubakar, left side kami, sir. Yung abreast... Galing Lanao. Sir. Dito sa highway, sir. Sa Narciso Highway, sir. O kaya nga, from Lanao, sir, ganoon. left side kayo? Left side kami, sir. Tapos yung abreast unit namin, sir, is yung Marin. Hindi ko na... kanan nyo? Kanan namin, sir. Tapos pagpasok namin doon sa, sa may hill, 540 o 5... mga 5-4, hindi ko na ma-recall yung hill na yun, sir. Doon natamaan si Master Lobrino. May isang, hindi ko maalala yung PFC isa, sir. Na-transfer na ngayon sa 3ID. Dahil hinila yung, sir, yung string. Inaano naman sila, briefing naman ng mga platoon sergeant, per sergeant, na pag may nakita kayo hindi kanais-nais, huwag niyong hilain, huwag niyong sandalan, ganun pa rin, masusubat, hinila, pumutok. Nakita niyo yung string? Yung string, sir, nakita talaga ng bata. Tapos hinila niya? Hinila pa rin. Ba't daw niya hinila? Tinistigan siguro. Sinubukan lang, sir, ba? Ano man. Mga talaga yung mga tao. Landmine yun, landmine. Sir. Makita na nga nilang lineman, paputukin pa nila parang nag-ano na. Maintindihan yung... Tapos. Ayun na, sir. Tapos hanggang umabot kami ng, ayun daw, sabi na bahay ni Murad. May nakuha na, Saan yung bahay ni Murad? Yung papuntang Abubakar, sir. May, doon, may... Saan lugar na yan? Hindi ko na maano yung kung anong barangay yan, sir. Papuntang main camp. Papuntang main camp ng Abubakar. May sila yung solar, yung tawag niya? Panel. Ganun, sir, pang Kurinti. Oo, sir, solar. Tapos may, hindi ko na nakita yung iba, sir. May daw, parang gawa ng bala, gano'n. Parang arsenal, gano'n, tawag nila. Pero hindi ko nakita yun. Nakuha lang yung
Pansiga na yung mga ranger, di ba? Kuha ng mga gamit. Ang Naalala mo hanggang saan yung 6IB nun? Yes, sir. Hanggang doon lang kami. Tapos balik lang naman kami, sir. Saan sa loob? Diyan lang kami sa ako, sir. Hanggang Bayanga. Tapos- Hindi na kayo nakapasok sa loob mismo? Ay, hindi na. Iba. Nagpasok yung unit namin hanggang kuan lang bahay ni Murad. Tapos nung na-clear na doon, sir, yung area, yung tinatawag namin na sentimental journey, pinapasok kami na matilong commander namin. Nag-tour lang kami doon sa area ng yung kampo ng main camp ng Abubakar. Yun, pinapasok kami lahat, yung Alpha Bravo Charlie, yung tinatawag ni busing namin na sentimental journey. Ay, tinatawag niya.